Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod. Ang bibigyan ng mensahe sa inyo mula po sa Divine, mula po sa ating Holy Spirit, sa Universe, sa mga angels, archangels, elemental, spirit guides, and of course, kay God. Okay, so now is ang ating pong pag-uusapan again is about my vision last night. Okay. So, syempre, before tayo mag-start ng ating reading, gusto ko muna magpasalamat po sa lahat ng mga patuloy po na sumusubaybay, nakikinig, nanonood ng ating YouTube channel, Angel Whisper 11. Okay, so maraming salamat po sa inyo. Sa mga bago po, no, sa mga bago pong ating mga taga-subaybay, is maraming salamat po sa pag-subscribe. And sa mga nagsasend po ng super thanks stickers as your donation for this channel is maraming salamat po. God bless you all. And now is ang vision po natin, syempre po as a healer, no, as actually, hindi lang po as a healer, no? Pati po sa mga tarot readers, no? Ang nakita ko pong vision last night is ganun pa rin po, no? Andan po talaga sa, kung noon, parang, ano bang month yun? February, no? Wala akong parang 1 week, no? Na walang, ano to, sagupaan, walang fights, no? Or walang attacks, no? Kasi na spiritual po tayo, no? Spiritual po tayo. So, nandun, no? Okay? So, now is, andito po yung, ganun pa rin po eh. Kumbaga, nakikita ko pa rin dito, isang doon pa rin kayo sa battlefield, no, na may mga fights po talaga. Pero this time is nakita ko dito kung ano ang suot mo, is naka-white ka. No, naka-white ka na damit pandigma na nakipagsagupaan ka dito sa mga to. No, syempre, for the win ka dito, no. So, parang ang update na lang po natin dito lagi is sino ba tong mga ito, kung ano bang intention sa'yo, kung bakit ka inaatake dito sa araw-araw. Iba-iba ba or same pa rin ang kinukuha nila sa'yo, or yung attacks ba na ginagawa nila is same pa rin, no? Black magic, ritual, kung ano ba, at kung ano ba talaga ang baga kung ano pa yung mga pwede nilang kunin, kinukuha ba nila sa'yo yung trono mo, gusto ba nila makuha yung corona mo, gusto ba nila paalisin ka dyan sa kinauupuan mo, sa pwesto mo, yung mga ganon. Okay? So, yun po yung aalamin natin ngayon. And now is, andito po yung, syempre, nais ko muna po, no, na magpasalamat sa mga nag-a-avail po ng mga amulets, ng mga kalog, no, medyo trending po si kalog ngayon, which is yung, ano, yung katulad po nito, no, yan. No, ito po yung pang-business kasi. Trending po siya ngayon. Ngayon po, ang salangis din po, no, is maraming salamat po sa mga nag-avail ng mga healing oil po natin. Again, dito po sila nanggagaling. No, dito. Iyan, dito po sila nanggagaling. So, ito po is every time po na hinahawakan ko to is meron pong bubbles. Ayan, may maliliit na naman na bubbles. Yan. So, may mga bubbles po to, meaning po talagang pagka ito ay nag-bubbles, meaning meron na naman po something sa akin na may mga attacks. So, ito po sa inyo naman is magkakaroon din po siya ng mga bubbles. Maliliit na bubbles lang po yun. No, para po makikita nyo or malalaman nyo kung ano pong meron doon sa paligid nyo or even sa katawan po ninyo. Okay, so ayan po. So, ito po is iba't iba pong ano yan. Iba't iba pong ugat, iba't iba pong herbs, iba't ibang buto, iba't ibang mutya, at iba't ibang orasyon din po ang laman niyan. Okay? So, dito po tayo kumukuha. So, and also dito. Okay? So, ito po yung kauna-unahan ko pong ginawa langis. No? Na ito po is talagang proven, talagang pangontra sa mga black magic. Okay? Yan. So, ito po yung mga orasyon na nilagay ko rin po. Pampalakas. Okay? Ng bisa, of course. No? And ang ginagawa ko po dyan is half nito is ito and half nito is ito. Okay, para po ano siya, kombinasyones. And may mga orasyon din po to na pampabaklas. Okay, kaya mabisa po talaga siya. And talagang marami na rin po nagpatunay niyan. No, makikita niyo po yan sa mga comment sections, no, na may mga talagang nagpatunay siya na siya ay magaling pang baklas. Okay?
Okay, so now, okay, so, ay, babagsak. Ayun, galing talaga ng anak ko. Binagsak na naman po ang pinto ng gate. Okay, so start na po tayo sa ating reading. Okay, so ano pa ba? Kasi nasa taas na po yung mga amulets ko. Hindi ko na po siya ma-flex. And, by the way, makikita nyo, blanco po ngayon na nawala po ngayon yung green ko na Santo Niño. Pinabless ko po siya ngayon. Dinala ko po siya sa simbahan ngayon. Doon po muna po siya matutulog. Kasama niya po yung Santo Niño namin ng buong Muntinlupa. So, ah, doon muna po siya matutulog. Tabi muna sila or para po malagyan din po ng spirit talaga ng mapaghimalang Santo Niño. Santo Niño de Montecristo. Okay? So, yan po. Pero kung nakikita niyo po, yun po yung Santo Niño de Montecristo namin yung naka-frame yan. Okay? So, let's start. Pray po muna tayo. May po muna tayo ng basbas sa Panginoong Diyos Ama. Heso Kristo Ama, Panginoon Diyos Ama sa langit, ako po naririto muli kasama po aking mga collectives, ang aking mga followers at viewers, subscribers. Ako po ay nananalangin at humihingi po sa inyo ng basbas na pakibasbasan po ang mga cards na ito patungkol po doon sa vision na pinakita nyo sa akin. Ipaalam nyo po sa amin kung ano po yung nais nyong ipahatid na mensahe para po sa amin, lalong-lalo na po sa aking mga collectives, na kung ano po pa ba ang intensyon ng mga ito, kung bakit patuloy ang kanilang pagsugod. Ako po nanalangin din na kami po inyong iligtas sa anong kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong klase ng karamdaman na tukso at bigyan na po ng kalayaan, no, sa mga sumpa, sa mga itim na mahika, sa mga spiritual na karamdaman. Kami po inyong tulungan na ito po ay mabaklas sa pamamagitan po ng napakalakas na kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na Espiritu, Yesu Kristo Ama. Amen. Okay, so let's start. Okay, ang ano po natin, healing po natin is nasa end po ng live, no? Live. End po ng, na live selling. Sa end po ng, sa end po ng video. Okay? So, meron po tayo ditong animal spirit messages, no? Pero, kukuha po muna tayo ng message dito sa ating tarot card, no? Malaman po natin kung ano po ang mensahe, kung ano ba ang ikinagigigil, no, ng mga yan, ng mga talagang panayang atake sa atin, ano? Malaman po natin kung ano yan. Okidok. Okay, so let's see kung ano po. Hindi ko nga po nagagamit ngayon yung ano ko ngayon eh, yung ano to, yung aking crystal ball. Ako po siya nagagamit kasi po masyado ako naging busy. Kasi po sa crystal ball, kailangan ano ko siya eh, parang ka nagme-meditate. Meditation po talaga siya bago ka makakuha talaga ng message. Okay, so we have the Ten of Wands, Three of Wands. Wow, puro wands. Okay. So, dito, no, is pinapakita lang dito na, kumbaga, marami kang pagsubok, no? So, marami ka dito mga pagsubok or marami ka mga ginagawa sa munsa as your mission, no? Dito tayo sa mission mo, no? Na kumbaga marami kang task, marami kang duties, marami kang responsibilities sa ngayon na talagang ine-embrace mo na ngayon, no? Na talagang andito yung accepted mo na. Actually, sa mga ganyan kasi hindi po natin talaga kailangan ng parang ikino-consider nyo na parang burden, no? Or parang parang mga struggles mo sa buhay. Kailangan po kailangan na po natin i-accept, no? Parang wala na pong sisihan, wala na pong ano-anong satsatan, wala na pong ano-anong sinasabi, mga ganon. Pagka alam nyo pong halimbawa, wala pong kakayanan ng isa, at ikay kaya mo naman punan, ikaw na lang, no? Especially po sa, meron po mga ganyang pagtatalo sa mga pamilya, no? Based din sa mga naririnig ko po na mga experiences, no? From my clients, from some of my friends, no? So, ang kailangan lang po dito is talagang acceptance, no? Na pagka tingin mong hindi mo naman kaya, at tingin mong hindi kaya na ng isa,
or say siguro ng partner mo or friend ganyan, no, or sa coworkers, no, at sa trabaho, no, or maybe sa team, no, na alam mong hindi naman kaya ng isa, ikaw ay may kakayanan naman, kaya mong gawin yon, i-ano mo na, i-accept mo na, no, acceptance lang po talaga para po magkaroon ng smooth relationship in time, no, in God's perfect time. For sure meron din siyang magiging responsibility or duty na hindi mo naman kayang punan. No, may mga ganun lang. So parang dito is kailangan nyo lang magkaroon ng give and take, no? So, every time naman na nagkakaroon ka ng ganyan at parang andun na talagang inaccept mo na rin sa whole, no, yung duties mo and responsibilities mo, kung saan man yan, kung saan larangan man yan, kung saan aspeto man yan, is andito naman yung nagkakaroon ka naman ng success. And nandito rin yung talaga may support ka from divine, may support ka from God. Andun yung parang si God din is nagpo-provide sa'yo ng sobra-sobra pa. No? Alam ko napapansin mo yan na parang andito yung kahit na gaano ka, alam mo yun, parang kahit na gaano kalaki, gaano kabigat, pero pagka nagtrabaho si God or kumilos si God is para sa'yo, parang napakabilis, parang, I mean, napakagaan. Nabibigyan mo agad ng solusyon yung mga ganyan. Every time natatawag ka sa kanya ng tulong, every time natatawag ka ng panalangin, no, sa Diyos Ama is, andyan agad yung response niya. Nagbibigay agad-agad siya ng response. Binibigyan niya agad yung mga pangangailangan mo ng walang pag-aalinlangan. Okay? So, also dito sa Three of Wands, no, is nakikita ko dito na maraming opportunity sa darating sa'yo. Kahit na, alam mo yung tipong marami ka mang ginagawang mga task ngayon or mga responsibilities, lalo na sa pagiging healer mo, is nandito yung marami namang magagandang opportunity sa darating sa'yo. Na, again, parang may nakikita rin ako ditong expansion or parang magta-travel ka or pwedeng alam mo yung pwedeng halimbawa may plans ka na magpunta somewhere, makakarating ka doon na gusto mong magpalaki ng bahay, magagawa mo yun, no? So dito is alam mo yung marami ka mga responsibilities pero alam mo yung marami ka mang di na pinagdadaanan ngayon, no? Pero that's your mission no? And inaccept mo yan. And inaccept mo ng buong buo ng wala rin pag-aalinlangan. Kaya ganoon din ang balik sa iyo ni God. Doble, triple pa. No? As in, katakot-takot ang ibibigay sa yung blessings dito ni God. Okay? So, now, minsan isang dito yan dito sa Nine of Swords, no? Isang dito yung sinasabi na minsan talaga is nakaka-experience ka ng mga tipong, alam mo yon, siguro parang hindi naman sa pumapasok sa sleeplessness. Andito yung talagang parang worries, no? And sometimes may pain. Pero andito man yung worries and pain sa'yo. Sorrows, no? Sadness, mga ganyan. Or tipong aligaga, no? Pero ano lang to, parang daan lang. Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala na. Then andito na naman, buhay ka na naman. May panibagong, parang alam mo yung lagi may panibagong bumbilya. May panibago kang laging ideas na kung paano mo yan malalagpasan. So, yung mga ganyan, yung mga pains mo, mga worries mo, lahat, yung mga sadness mo, mga ganyan, mga problema mo, naku, parang lahat ito is talagang dumadaan na lang siya, tapos hihipan na lang ng hangin ni God. Hihipan na lang niya ni God, and then, andun yung nakasmile ka na naman, may energy ka na naman, malakas ka na naman, yung mga ganon. So, ang bilis mong mag-shift, no? Ang bilis mong mag-shift from low energy to high energy. So, ngayon kasi is talagang andun na yung temperance, no? Andun na yung nababalance mo na lahat. No? Andun na. Okay? So, ano pa po ba pag spirit? Tingnan pa po ako ng message para po sa kanila. Okay, so we have 5 of Wands. Hindi naman mawawala ito mga bebe, no? Mga ka-angel. Yung talagang conflicts, yung mga problema, hindi po mawawala sa atin yan. Okay, so nandito yung parang merong group of negative kineme, like consider na natin parang may pagka-kulto, no? Or maybe may isang healer na meron ding isang team or isang grupo na talaga namang andito yung parang gusto mong bumuo, no? Or gusto mong buuin or gusto mong palakasin ang sarili mo as a healer, pero andito sila na parang hindi ka nila hahayaan, parang andito sila yung nagko-control sa'yo kung paano ka mag-stick lang sa ganyang kakayanan na parang hindi ka natataas, hindi ka na mag-level up or hindi ka na magkakaroon ng iba pang kakayanan or parang hanggang dyan ka na lang,
no? Kasi hindi na nila matigil yan, hindi ka na nila mapigilan, and now andito yung parang ang gusto nila is harangin, i-block kung ano yung meron ka na. As in, hindi ka na magkakaroon ng, alam mo yung, kumbaga sa trabaho, wala ka ng promotion, wala ka ng develop, wala ka ng power upgrade. Pero, no, andyan si God, no, na talagang bibigyan ka ng talagang malakas na kakayanan at talagang mataas na antas o mataas na posisyon, no, sa mundo ng spiritual. So we have the temperance, since kanina nasasabi ko na nga yung temperance, no. So andito talaga yung when it comes to healing energy, no, andito yung nababalanse mo lahat, no. Hindi lang dito sa pagiging healer mo, and also as a tarot reader, and also siguro as a baby, padre de pamilya, mga ganyan, or parang andito yung ikaw yung nagiging ang tawag doon, breadwinner, no? Ikaw yon. So andito yung nababalanse mo, kasi alam mo dito yung ano mo, yung temper mo talaga dito is talagang sagad, na talagang parang hangga't kaya mong magpasensya, talagang andito yung pasensya mo, which is very good, no? Talagang kailangan mo lang idire-diretso yung pag-balance, no? Kasi andito yung sa nakita ko dito sa vision is talagang andito yung maraming umaatake sa'yo, na parang gusto nilang sabihin sa'yo na hindi mo kakayanin na mag-multitask, no? Hindi mo kaya ang mag-multitasking. Parang kailangan mong tumuto, kailangan kong alisin to sa'yo, kailangan kong alisin to sa'yo, kailangan kitang sirain. Ganun sila. Kaya panay-panay ang atake nila sa'yo. Pero dito kasi is, alam mo yon, ultimo sa pagiging healer mo is talagang the best ka, and talagang meron kang uniqueness na wala ang ibang healers. Okay? So, ituloy-tuloy mo lang yan kasi talagang once na pumasok po kayo sa mundo ng spiritual at andito na po yung nakakapagpagaling na kayo, nakakapagbigay na kayo ng inspiration sa maraming tao, alam mo yun, nagbibigay na kayo ng comfort, no? And talagang alam ng mga kalaban na ikaw ay malakas, no? Is andito yun talaga, minsan i-reverse psychology ka, or parang bibigyan kanila ng para mawalan ka ng faith, no? Minsan may mga ganong scenario na nangyayari. So, keep the faith, no? And alamin mo, tawagin mo sila, kung sino naman yung mga, alam mo, na-guides mo, tawagin mo especially pagka nagtatamot. Or even sa ganito, sa mga pagka nag-reading, tawagin mo sila. Now, you have it. Okay, so the High Priestess is here. So, andito talaga yung parang, andito kasi yung talagang alam na alam mo kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Alam na alam mo na kung ano yung mga intentions sa'yo ng mga tao. Especially doon sa visions na yun, na talagang, andito yung gusto nilang agawin. Yung trono mo, yung corona mo, yung power mo, gustong-gusto nila. No? So, pero ito is hindi nila makukuha to. Kasi ito is God's plan. And ito is ito talaga yung perfect time for you. This is God's perfect time para iupo ka dyan sa trono na yan na ibinigay sa'yo ng Panginoon Diyos Ama. And now, yung intuition mo dito is talaga namang super taas, or andito na yung buong-buo na yung mga intuitions mo, or parang pagka once na ikaw is may pumasok na download sa'yo, or parang hindi na to yung psychic abilities mo na dito is talagang hinog na, no? Talagang super power na dito. And even yung mga napapasok mo sa visions mo, or even sa dreams, no, is nakakapasok ka doon sa mga, alam mo yung mga pinagkatago-tago pa ng mga ancestors mo, ngayon nabubuklat mo. I know for some of you is nakakapasok na sa mga portals, sa 5D, nakakarating ng universe, nakakapag-astral, no? So, I know some of you is ganun na po na experience ngayon. And, eto rin, the High Priestess is also sinasabi lang na talagang you are into spirituality, na talagang, kailangan mo na rin i-embrace. So, for those na hindi pa po ini-embrace yung, etong kakayanan na meron kayong binigay si God. Actually, lahat naman po tayo is may kakayanan. Yun nga lang po is for some of us, for some of you is talagang hindi pa ready. And kasi nga, this is a big responsibility. Hindi nyo po ito po pwedeng basta-basta talikuran. Once na nakapag-umpisa na po kayo, hindi nyo na po ito pwedeng talikuran. Or para mag-stop ka kasi ganito, ganyan, dami mong reasons. Kailangan dire-diretso. Kailangan idire-diretso mo siya. Hindi nyo siya po pwedeng putulin. Okay? Kasi po, naku, Diyos ko, kung naghihirap po kayo before kayo pumasok ng spiritual, no, na nag-aaral po kayo, then bigla kayong tumigil, doble po yun. Pero kung hihingi po kayo ng kapatawaran sa Panginoon Diyos Ama, at ipagpapatuloy nyo, papatawarin po kayo niyan, then ituloy nyo po. No? So, doon nyo po malalaman kung, ay, talaga palang, may katuturan yung ginagawa ko, ay talaga palang malaking tulong ang ginagawa sa akin ng mga dasal na yun.
Kung tinigil ko pa rin siguro wala na. Doon, marirealize nyo po lahat yan. Okay? So, we have the King of Pentacles. Yes, so ikaw na yung lumalabas talaga dito na padre de pamilya. Mapababae ka man dito o lalaki, padre de pamilya. So, ikaw yung ano to, nagbibigay lahat ng pangangailangan. And also doon sa parang sinasabi rin dito na ikaw is one of the leaders or maybe talagang mentor or ay nahulog or what's this spiritual guru or teacher, no? Yun na nga gano'n. Okay, so next is marami kasi dito dito sa King of Pentacles ito is andito na lahat yung kakayanan mo, powers mo, lahat, authority, nasa iyo na rin. So andito yung pwede ka ng, alam mo yung marami ka na rin napapasunod, marami na rin sumusunod sa iyo. Yung mga gano'n, marami ka na natuturuan, mga ganyan. So ituloy-tuloy mo lang yan, okay? So we have the Seven of Cups. So dito naman po sa Seven of Cups is parang alam mo yon, kailangan maging maging parang kailangan mong mas maging wiser, no? Kailangan mo mas maging wiser, kailangan mo mas tutukan, no? Kung ano yung meron. Especially sa mga visions na pumapasok sa'yo. Kasi for some, like, alam mo yon, yung iba is binibigyan ka ng illusions, no? So, kailangan alam mo dito or kapain mo kung alin dito yung totoo at hindi. Kung alin dito ang divine. Pero, alam ko, sa karamihan, no, ng mga visions mo is more on divine, no? So, andito na rin yung nakaka-recover ka na rin, no? Dahil sa pamamagitan din ng mga vision mo na yan is that's a message from God, no? From the divine. So, yan na rin yung nagbibigay sa'yo ng guide sa araw-araw. Sa mga dreams mo na rin, no? May mga pumapasok din ng mga dreams mo. So, yan is isa na rin yan as nagsiserve sa'yo na parang kailangan mong gawin sa araw na yan or sa susunod na araw or sa mga susunod pa, no? And dito rin yung sinasabi na kumbaga sa Four of Swords is sinasabi na andito yung talagang handa kang harapin, no? Parang alam mo yon, handa kang isubo yung buhay mo, no? Sa kamatayan, no? Let's straight to the point na talaga kahit napakahirap ng task mo ngayon, no, na hinaharap mong responsibility ngayon is handa ka para sa pamilya. Sa nakikita ko po kasi dito is may family, no, na talagang ginagawa mo yan is para sa pamilya. Kaya well blessed ka kasi kumbaga hindi mo iniisip dito ang sarili mo na kahit na alam mong delikado, pasok ka ng pasok, sugod ka rin ng sugod. Para lang ma-save o protektahan ng pamilya mo, maibigay mo ang pangangailangan ng pamilya mo. Not only your family but also yung ibang tao na nakapaligid sa'yo. Hanggat kung kaya matulungan mo rin yung iba, binibigay mo naman, no? So, ituloy-tuloy mo lang yung ganyan kasi the more na nagiging giver ka talaga, no, lagi ko sasabihin sa inyo yan, the more na nabiblessed ka na sobra-sobra. Na yun nga sinasabi sa inyo na bukod pa po sa inaakala. Okay? So, let's see kung ano pa. Hingi nga tayo ng message dito sa inyong mga animals, no? Tingnan natin kung ano yung animals na parang pwede nyong, parang pag kami nakakita kayo ng ganito is, it's a sign, no, na gano'n ang mensahe sa inyo, no, from animals, okay? Tingnan natin kung ano ang mga mensahe from your animals. Okay, so we have raccoon. Ay, parang dalawa. Ay, hindi, isa lang. Okay, so raccoon. So this is raccoon is sinasabi na kailangan mong mag-let go. No? Let go, let God. So this message has to do with those things to which you cling. Be it a thought form, habit, creed, or situation. The time has come from letting go. Something is halting your progress and you are spinning your wheels. Once you embrace change, blessings will follow. Okay. So yun lang naman So kailangan mo lang talaga dito na this is the time, no? Kung meron kayong mga talagang the past traumas, no, mga past experiences na talaga nag-cause ng matinding trauma sa inyo, i-let go nyo na yan. Kung meron mang person talaga yung super na nalbahi sa inyo, i-let go nyo na yan. Kung meron mang mga parang
pinapaasa lang kayo, niloloko kayo, i-let go nyo na yan. I-let go, let God nyo yan. Kasi wala pong mangyayari sa ngit-ngit, wala pong mangyayari sa galit, wala pong mangyayari. Kundi andun yung blockages. Pagka meron po kayong bitbit sa dibdib, or even sa isip, no, is andito po yung blockages. Kasi bakit? Ang lagi nyo nalang iisipin yung tao. Lalo na kung halimbawa, nasa kapitbahay mo lang, nasa tabi mo lang, i-let go, let God nyo na lang po. Hayaan yung si God ang mag-judge dyan sa mga taong hindi nagbigay ng, alam nyo, ng kabutihan sa inyo. No? Yun lang po. Okay? Kasi once you let go, sinasabi nga dito, blessings will follow. No? Ganun lang. Ganun kasimple, ganun kadali. No? Alam ko hindi madali yan sa inyo. No? Kasi talagang mahirap. Pero alam nyo, iba po kasi talaga. Ang kailangan nyo lang po din dito is kailangan nyo po muna i-surrender yung sarili nyo kay God para po matuto kayo mag-let go. Kasi kung sasabihin nyo lang yung salitang let go, let God, pero andyan yung sakit, andyan yung galit, no? Andyan yung inis, andyan yung inggit, wala rin po mangyayari. Pero kung isa-surrender nyo po muna yung sarili nyo kay God para ma-let go nyo po ang lahat. No? Napaka-simple, napaka-simple nyo nang sasabihin nyo, ni-let go, ni-let God ko na yun. Ganon. Okay? So, now is we also have the cat. So, this is independence. You are being encouraged to develop a balance between independence and time of togetherness. This also indicates that you would greatly benefit from a profound journey on self-discovery and learn to enjoy time spent with yourself. Actually, alam nyo, yung pagiging independent mo is minsan, for some, no, is talagang parang sasabihin na, hirap din po kasi na sabihin na ikaw is a loner, no? Parang, ang kailangan niyo po talaga dito is parang makisalamuha din. Pero sa mga healers po kasi hindi niyo masasabing sila ay loner, no, or alone, no, kasi talaga pong ang mga healers is talagang, oo, physically is talagang parang mas gusto namin po talaga ang mag-isa, no, mag-focus sa mga dapat gawin sa mission po na binibigay ni God araw-araw. Ganun naman po talaga ang mga healers. Kailangan niyo po mag-focus. Hindi niyo po pwedeng haluan ng mga kalokohan ng mga dati niyong gawain, no, hindi po. Kung I mean, yung mga gawain na hindi magaganda, no. So dito is kailangan niyo pong i-balance ngayon ang lahat, no. So parang make time, no, para makasalamuha din yung mga iba, pero make sure na yung na yung pinakikisamahan mo is yung mga may mga positive thinking, no? Hindi po yung magbibigay sa inyo ng stress or ng low energy. Pero for now, sa inyo po kasi for sure ang mga na-encounter nyo or ang mga nakakasalamuhan nyo na po ngayon is yung mga may energies na may healing energies na rin po, no? Or andito yung connected talaga sa divine. And siguro bilang na bilang din sa daliri yung mga taong nakakasalamuhan nyo na merong hindi magandang intention sa'yo, which is nandun nga po sa vision ko na meron po kayong mga attacks na gano'n, no? Na talagang pasimple na atakihin kayo na meron silang hindi magandang intention sa inyo. Yung mga gano'n. Okay? So, let's see kung ano pa. And we have the tiger, patience. Alam mo, sa readings, no, kahit sa mga ibang readings ko na upload, no, is talagang ang patience is talagang nasa iyo. Maybe talagang ito is pinag-aralan mo maigi or talagang likas na sa iyo talaga ang mahaba ang pasensya. No, so you are being reminded that persistence is what is necessary to attain your goals. Yes. Kailangan po talaga yung persistence na yan, ano. Kailangan. This is a must, no, to attain your goals, no. So you need to be patient and trust that the universe will help you through your challenges in divine timing. Success is guaranteed. Yes. Alam nyo kasi kung talagang kayo marunong kayong mag-intay, marunong kayong, yung talagang pasensya ang pinapairal nyo. And then, ang kasunod po niyan talaga is success. Like for example, no, kung halimbawa, lagi ko sinasabi sa inyo na wait patiently doon sa mga blessings na binibigay ni God. So dito po is hindi po kayo bibigyan ng santamakmak na biyaya, no? Alam niyo po yung magkaroon po kayo ng no, parang walang health issues, no? And andito yung puno po ng pagmamahalan yung family nyo, is okay na po yun, no? Okay, so yun lang. Ang kailangan lang po dito is pagpatuloy nyo lang po yung pagkakaroon ng patience, no? Parang hintayin nyo po yung biyaya na unti-unting pumapatak, pero at least araw-araw meron. Ang mahirap po kasi bibigyan kayo ng, halimbawa, binigyan po kayo ngayon ng isang kabang bigas. So that's pwede nyo gawing
for 15 days or for 1 month. No? Pero hanggang doon na lang yun. Unlike po yung pa isa-isang kilo or parang tipong pa 10-10 piso, pa 50-50, pero araw-araw naman po meron. No? So, mas okay na po yung gano'n na meron po kayong ah, income or inaasahan na blessings, no, araw-araw kaysa naman po yung isang isang bagsakan. Yung ganun po, no? Pero for some, alam ko meron pong mag-aano sa inyo na mas gusto nyo yung ganun and parang titipirin na lang yung mga ganun. Pero iba po kasi si God eh. Iba po yung way niya. Talaga pong pautik-utik ang bigay niya ng blessings. Hindi po siya yung buhos. Hindi po siya yung biglaan. Parang kailangan nga po natin magpasalamat na yung wala po tayong karamdaman. Na kumpleto po yung pamilya natin, na masaya, kumakain 3 beses ang araw, na naibibigay po natin yung pangangailangan ng bawat isa. Kesa po yung sa damakmak nga po yung pera ninyo, pero ando po yung pinagbibili nyo lang po ng mga maintenance nyo, pinang-x-ray nyo, pinang-chemotherapy nyo, pinagdadialysis ninyo. Yung mga ganon. No? Wala rin pong sense yun kasi hindi ka makakain ng masarap, hindi ka makakain ng gusto mo, hindi ka makapunta sa ganito kasi may sakit ka. 'Di ba? Mas okay na po yung healthy po tayo. Parang ang kailangan po nating priority dito is health is wealth nga daw eh, 'di ba? Health is wealth. Okay? Health is wealth. No? Tandaan niyo po 'yan, health is wealth. Okay? So, tingin po naman tayo dito sa ating oracle card. Kung ano po ang mensahe. Okay, so tingnan po natin kung ano po ang mensahe ng ating mga Holy Spirits for you. Tingnan po natin. Wow, love is in the air. O, diba? Sabi ko sa inyo eh, this is, alam niyo yun, yung mga pain, sorrows ninyo, wala na po yan. Which is dyan siya galit na galit. Yung umaatake sa inyo doon sa vision ko is andito yung, ito yung ayaw nila. Yung magkaroon kayo ng peace of mind, magkaroon kayo ng love, unity, yung mga ganyan, yan ang ayaw nila. Galit na galit sila. Gusto nila magulo buhay mo. Gusto nila yung parang lagi may away, may sagupaan, may murahan, may ganyan, may laitan. Gusto nila yung gano'n. Pero alam nyo, tapos na kayo gano'n eh. Tapos na kayo sa gano'ng eksena. Ko. Diba? Ano na yan eh. Ano man tang gas-gas na sa'yo. Kumbaga, and na ito na yung ina-earn nyo. Love. Diba? Yan na yung gusto sa inyo ni God. And I know, minamanifest nyo rin po yung love na yan na magkaroon ulit ng love sa family, na magkaroon ng buong pamilya, na magkabati-bati ang lahat. Yung mga ganyan. Not only for your family, I know. No? Pero kailangan sabihin nyo rin po talaga na magkaroon na po talaga ng pagmamahalan sa buong mundo, sa buong sanlibutan. No? Na alam po napaka-imposible sa ngayon dahil nga po bansa sa bansa, iba't bansa, news talaga nagkakasagupa eh. No? So, pero alam nyo, wala po imposible kung marami pong nagdadasal para dyan is hindi po imposible nangyari. No? Yun lang naman po ang kailangan natin, pagdasal natin ng kapayapaan, na magkaroon po ng pagmamahalan. Ewan ko po ba, bakit parang ang hirap ibigay ng ibang tao yung ganun. Na parang ang umiikot na lang po sa mundo is talagang pera na lang. Pera, 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 o bayong. Right. Okay. So, abundance, o diba? Ang kasunod ng love mo is abundance and confidence. O, diba? Ang ganda-ganda. So, syempre, pagka puno kayo ng pagmamahalan at peace ka, masaya ka, magaan ang energy mo, syempre, abundance ang kasunod niyan. And syempre, andun na rin yung pagka may abundance ka, may salapi ka, no? Or andun yung maganda na yung pamumuhay mo. Eh, syempre, andun na yung confidence mo is talagang lumalabas na. No? Na talaga parang, ano ka na, contentment na rin, ano is na andyan. No? Kasama na yan dyan. So, ano pa po ba? Holy Spirit. Mama Mary, bigyan niyo nga po ako ng message, please. Mama Mary, bigyan niyo po ako ng message para po sa aking collective. Ano na po ang maaari nilang i-expect. Maybe this week, this coming week. Ang dami po naman. Isa-isa lang po. O pengi akong 2, 3 pong card, Mama Mary. Thank you. Thank you po. Akong 3 cards. 2 cards o 3 cards. Okay, so faith. My goodness, may budol God.
May bududal na naman. Okay, tanggapin ko na po itong tatlo. Okay, so faith. No? So, after love, abundance, confidence, and faith. Okay, so, syempre, kailangan po natin talaga lagay ng faith. No? Para po ma-maintain po natin yung tatlo na yan. Yung love, abundance, and confidence. No? Kailangan po natin ng faith talaga. Na mas maging strong yung faith natin. Ano? And bumagsak din po ang voodoo doll. So, for some of you is andito yung talagang ito ang isa sa ginagamit ng mga nananalbahe sa inyo, which is yung voodoo doll, para kayo ay pabagsakin, tanggalin yung love, tanggalin yung abundance, and yung confidence mo. No? So, still, andito pa rin ang patience. So, all you have to do is, alam mo yon, pagpasensyahan yung mga yan, yung mga umaatake sa inyo, dahil hindi na naman po tumatalab yan. Again, lahat po yan is nagba-backfire na. Okay? Backfired na po yan. So, kung ano man yung ginagamit mo sa inyong bududal na yan, kung ano mang manika yan, kahit teddy bear pa yan, wala na pong silbi yan dahil parang siya na rin po ang pinarurusahan niya. Siya na po ang pinarurusahan niya dahil itong love, abundance, and confidence is all yours. No? Okay? And angels is here. So, yung mga angels na dito is hindi pa babayaan na ikaw ay masaktan. Especially your amulets. And your amulets mo is talagang napapakinabangan mo ng lubusan na talagang binibigyan ka nito na napakalakas sa pandepensa. Yun lang ang maganda doon. Kaya po ang mga amulets dito is hindi po to accessory, hindi po ito fashion, kundi pang defense. And talagang protection po siya. Okay, ako po hindi ko kinahihiyayan, talagang marami akong amulets. Marami po akong pandepensa. Kailangan po yun kasi po, kailangan ko po ng pandepensa dahil hindi naman po basta-basta rin po yung mga nakakalaban ko sa spiritual. May malalakas, merong isang tao lang ginagamot pero apat ang gumagawa, merong tatlo ang gumagawa, merong isa lang pero talaga naman demonyo naman. Yung mga ganon. Okay? So, kailangan nyo po talaga yung mga amulets na yan and your angels. Especially archangels. Okay? Kailangan, especially Archangel Michael. Hello! Archangel Michael. Penge nga po akong message. Archangel Michael, please. Penge. Penge niyo po akong message. Archangel Michael. Thank you. Oops. Okay, so what it is? What it is? What it is? Okay, so communications. Okay, so ito is pinapakita na dito sa 8 of Swords na to is meron ka marireceive ng mga unexpected maybe messages through yun, di ba? Yun, katulad nun, unexpected yun. Okay. Ayun, na about, ano to? May message po kasi. Okay, so yun, may marireceive kayo mga message na parang ito yung message na magbibigay sa inyo ng, alam mo yon, ng parang magbabago sa buhay mo. Like, maybe may promotion ka, or maybe merong magsasorry sa'yo, or maybe merong magsasend ng love messages sa'yo, no, para maging mag-ayos uli. So, antayin mo to kasi may darating at darating sa'yo na message from universe. Yes, it's from universe actually. Okay, so sinasabi lang dyan na kumbaga, parang ito is kung magagaling to talaga sa universe is talagang, this is positive, no? So, parang alam mo yun, parang gustong iparating sa inyo ng universe na talagang sila is na kasupport sa inyo, no? Magkakaroon kayo ng changes na talagang ang bilis, no? Ang bilis ng transformation na dito. Okay? Yan yung gustong parating sa inyo ng universe. And Archangel Michael. Thank you, Archangel Michael. Ano pa po? Thank you pa po message. Yun. Now we have the Judgment Day. Okay. So, parang ano to, no? Someone na merong matinding, merong mabigat na kasalanan na ginawa sa'yo is wants to ask forgiveness na. No? Parang, andito nga lang yung parang binabalansin niya. Or maybe nagvi-visit to sa'yo through, alam mo yon, spiritual, no? Or maybe pumapasok to sa vision mo, nagpapakita to sa'yo. Or maybe sa dreams mo. Or maybe yung presence niya, energy niya, nararamdaman mo telepathically. Pwedeng ganun, ano? So, doon is way na yon para mag-ask ng forgiveness sa'yo. Hindi siya makapunta sa'yo ng malapit, hindi siya makapunta sa'yo ng
I mean, nasasadyain ka, no? Kasi alam niyang hindi niya pa kaya. So, yan yung way niya para mag-sorry siya sa'yo dahil mahal ka daw niya. And she or he really wants uh, forgiveness. Dahil ano to, almost dying. My goodness. Almost dying to. Kasi ito yung judgment days, or ito yung judgment na ibinigay sa kanya ni God na parang hindi man to totally, alam mo yung tipong mamamatay talaga. Pero andito yung almost dying siya saan? Sa sufferings. Like, hindi na kaya makita yung sarili niya na ganito ang sitwasyon niya, ng anak niya, or ng asawa niya, or ng mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil sa karma na nare-receive niya. Okay? Thank you, Archangel Michael. Pengi pa po ng isang message. Last card, please. Thank you. Oops. Oops, kitty, whoops, oops. Kitty, whoops. Okay. Okay, so Nine of Swords. As I was saying, no? Etong taong to na nag-a-act sa'yo ng forgiveness, dito sa judgment na card, no? Is sinasabi dito na kumbaga, andito talagang well-drained siya, no? And talagang andito yung, halos din na siya makakilos, na parang, actually gusto niya nang i-end yung buhay niya kasi parang, kinoconsider niya yung sarili niya na kung ano yung ginawa niya sa'yo noon na parang gusto ka maging inutil noon, siya ngayon ang nag-embrace noon. Na gusto niya noon is maghirap ka, siya ngayon ang meron noon. Nagsasuffer siya ngayon. Siya, binigyan ka niya ng sakit noon, binigyan ng sakit yung mga mahal mo sa buhay, now siya ngayon ang sasuffer. And yung nasa paligid, bumabalik lang po. Backfired po. No? So, iyan po is hindi po joke. No? Especially po sa mga taong talagang nagpagawa at gumagawa, nagba-backfire po talaga yan. Kahit hindi po kayo magsumbalik, kahit hindi po kayo magpabalik, kahit hindi po kayo gumante, no? Ang universe po ang gagawa ng way, ang angels niyo po ang gagawa ng way, si God po mismo gagawa ng way for the judgment day, for the justice. No? So wala po kayong dapat gawin. Again, i-let go, let God niyo po lahat yan, and it follows. No, talaga pong may kasunod po yan. Pagka nagpaubaya po kayo, hindi po kayo gumante, nanahimik lang po kayo, then andyan po si God para magbigay po ng parusa para sa kanila. Wala po kayong gagawin, manahimik lang po kayo. Kung ano man pong batikos ang gawin sa inyo ng mga tao sa paligid sa inyo, na kaya siya, ano ka ba, bakit hindi ka kumilos, bakit hindi ka gumante, bakit hindi mo kumprontahin, bakit ganito, nananahimik ka, etc., etc., etc. Hayaan nyo sila. Kumalma ka. Kalma. Baby, kalma. Ganun. Okay? So, kalma-kalma lang. Okay? So, now is, yun na po ang ating reading for tonight, for the vision na nag-gets ko last night. Okay? So, now is bow your heads at tayo po ay mag-start na mag-healing session. Actually, gusto ko po mag-healing session pero gusto ko po live. Para po, pero pwede rin namang upload. Kaso gusto ko po yung malaman po kasi sana kung ano po yung mga lasa ng tubig ninyo para po malaman ninyo kung ano po yung karga ninyo. Kung ito ba ay tao, ito ba ay elemento, kapre, aswang, duwende, maligno, mga laman lupa, mga duwende. Hindi kanya-kanya po kasi lasa yan once na ininom nyo po yung tubig. Depende po sa lasa. Okay? So now is bow your heads and hayaan nyo pong pumasok ang healing energy from the Holy Spirit from God. Okay?
Ayan. Okay, so hopefully is naging maayos po ang pakiramdam nyo, naging magaan po ang pakiramdam nyo, and maraming salamat po. So sa mga hindi pa po, sa mga naka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe, kindly click the subscribe button, then paki-click din po ang like and share, no, please. And paki-click na rin po ang notification bell para po lagi po kayong updated sa ating reading. Okay? So yan po ang ating reading for tonight. So this Tarot Vision again, and maraming salamat po, and God bless. Bye!